Okay, welcome to my daily video. So, reviewing some stuff, no? For today's video, so magre-review ako ng latest ng 361. So, this is my own personal review. So, I got this overseas, no? So, this is 361 Flame 4. So it's similar, I think similar siya sa mga ano ng let's say yung ibang carbon plated shoes, no, na mga magagaan. This is my first running shoes for 361 kasi karamihan ng mga ano ko is the most ano no, yung mga common ones, especially the Nike, no. Sabi ko hanap ako ng shoes ulit kasi ano talaga yung ano ko, yung that's only my one carbon plated shoes, tapos palaging gamit na some of the parts dun sa outsole tanggal na siya, so natatanggal na siya, no. So I decided to get this shoes I think around December, katapusan natin December kasi it's overseas, so it may take a while. 2 weeks. And then yun nga, making nga nakakuha pa ako because when I check the stocks, wala na sa ngayon, no. I think magkakameron pa naman yan. So here it is. This is the 361. Yung design niya, ibang colorway yan. So hindi yan yung parang the first one they have released. So it's a white, tapos meron siyang parang orange red stripes, no. So yung color niya. So sa akin ibang colorway naman. I forgot the name, but I mean importante yung ano ng ano, no. So makita niyo yung design. It's different from the previous version, the 3.0, 3.5, no? So yung 3.5, mapapansin nyo. When I break in, no? So this shoes, so I tested it already. So mga 3.5 kilometer lang. So far, no? So wala naman siyang na pudpud agad. So dun sa outsole. Kasi yun nga yung parang concern ko, since this is my first 361 shoes. So it's hindi yung palagi ko na ano, no, yung sinusuot, tapos syempre ano siya, kumbaga parang bago sa ano ng running community. Pero so far okay na ano niya, outsole. Wala agad na tanggal doon. Yeah, it's lightweight, pero yung pagka lightweight niya, I think ang weight niya is 240 grams, 240 to 241 grams. Mas mabigat siya ng onte sa Vaporfly. Siguro mga 20 grams kasi yung Vaporfly is 219 to 220 grams. So sa akin, kung sa weight, syempre lamang pa rin yung isa. Pero okay lang kasi 20 grams lang naman yung difference, no. So, para sa iba, pag ginamit nyo to, magaan to. Kasi, yun nga, it's just a 240 grams. Pero, syempre, may mga ano pa rin yung kahit paano kung nabawasan, di ba? So, mapapansin nyo, ano siya, no? Nandun yung magaan pa rin yung isa. Now, when it comes to the, pag sinuot nyo to, when I compare it to the other one, una kong na feel dito is, iba yung lapat niya, parang yung stability niya, not stability but yung sa ground feel, because when you kung makikita niyo dito na flat, but sa akin kasi parang ang bulk niya is nandito sa center. So parang hindi ko maramdaman ito tsaka yung dito. So parang ano siya eh. So kung makita niyo naman yung design, no. So nakaganon siyang onte. Tapos
uh, when you run, yeah, it's very so parang very soft, sobrang yung cushion niya sobrang ganda. Pero kailangan niyo talagang i-break in kasi kailangan yung ng lower part, yung outsole. Kailangan niyo talaga siyang i-break in. Siguro mga 5K more. So para kahit paano talaga mas ma-feel niyo yung ng sapatos, yung performance, yung durability niya, no? Tapos yung syempre dapat mag-sync talaga dun sa paa nyo. And then yun lang yung na-feel ko dito, no? So when I do mid strike and heel strike, I try it kasi gusto ko nga maano yung parang nung outsole. Meron pa rin dito sa center na parang parang mas lamang siya, parang mas unang lumalapat kesa dito, no. So ito yung mas unang lumalapat sa for me, no, for me. Tapos you can also do forefoot strike, pero it's better to do I think mid to forefoot. Pag heel striker ka, okay lang, pero I think mas better dito kasi siguro kung palagi kang gagamit dito, mas madali siyang mapudpod because kung mapapansin niyo dito, itong parang matigas na rubber, hindi ko lang kung ano material yan, but pag yan masyado kasing manipis so kumbaga parang unti lang tatamaan niya itong mas malambot na area, itong material dito. So, baka mas madaling mapudpod yan. So, iwasan nyo na lang na palaging gamitin nyo yung sa heel part para hindi siya agad-agad ma-scratch or mapudpod yung ditong part niya. Kasi ito yung parang area na nakikita ko na pantay lang sila They have this parang flat, even on the surface. So, baka mas madaling mapudpod. Pero dito sa forefoot, dito sa area na to, okay lang, walang problema kasi meron ka ditong parang itong material na nagpo-protect dito sa white foam like itong white part ng material. So mas maiiwasan, mas madaling mapudpod siya. So, yeah, sa sizing naman, I'm size 11, wide foot ako. So, true to size naman siya. So I selected size 11, size 45, that's EU. Okay naman yung fitting niya. So saktong-sakto lang. Wala akong naramdaman na masakit dun sa toe box. Okay? Dito sa area na to walang problema because I just run 3.5. Hindi ko alam sa long run kasi short distance lang yung ginawa ko So hindi ko alam sa long run kung okay pa ba siya sa long run. Kasi may mga ganun sapatos Yung sa mga shorter distances, okay lang. Pero, pag masyado ng yung parang longer distances, merong mafe-feel ka na dito na masakit na dito sa area na to. Like, for example, yung before fly ko, so far, walang problema ako doon. Nagka-problema ako later part, maybe because of the socks that I'm wearing. And then also, syempre, yung wear and tear niya, so napudpud na, so nawawala na rin yung ibang mga materials yung part dito, so nagkakaroon na ng parang uneven surfaces, so naapektuhan yung sa paa mo. And also, yeah, yung socks na ginagamit mo rin. So for now, okay siya, no? I don't have a problem with this shoes. This short distance kong ginawa, yung break-in ko nitong sapatos. Sobrang niya, parang yung napaka lightweight, yung angat siya sa ground. Kung gusto niyo nung parang feel niyo yung ground, hindi ito para sa inyo. Pero kung gusto niyo yung hindi niyo maramdaman yung ground, yung talagang sobrang hindi sasakit ang paa nyo. Ito 100%, di sasakit ang paa nyo. Ito ang gamitin niyo, no? Kasi ang kapal lang niyan outsole yung itong part dito. So protektado, yung cushion niya pa lang protektado ang paa nyo. Lalo na pag kayo sobrang yung mga mabibigat, tapos gusto niyo yung ma-support yung yung paa nyo na hindi sasakit, maybe this is good for you, no?
So this new version of 361 Flame. So this Flame 4. Okay. So ayan. So I think this is still available, no? Yeah, if I rate this sa ngayon, it's 9/10. So 9 out of 10. Ang pinaka gusto ko dito is okay yung fitting niya. Yung cushion, okay na okay. Yung weight siguro, okay lang din. Pero I still prefer the other one. Kasi parang mabigat pa rin sa akin para sa akin. Pero so far, okay naman siya. Tolerable pa, no? Pero sa mga iba, I think okay na to. Kung gusto nyo lang, yung parang support nandun. So, try this newest Flame running shoes. Flame 4. I think there are 3 versions. Then meron pang ibang versions. Colorway ng Flame 4. So, ayan. Kita nyo. So, mas malapit. Ayan. Ayan yung side. Ito. Yung loob niya. Ito yung tongue. Yung collar. Lining. So far dito, walang sumasakit dito. Kasi may makikita kayo dito, may foam to protect your yung dito sa likod, yung sa part ng ankle nyo. Yung dito, okay lang. Pero yung dito sa likod, okay na okay siya kasi may foam yan. Parang just to protect yung sa likod para hindi na sumasakit yung part ng likod ng paa nyo. Yung maganda dito, ito maganda dito, no. So may ganyan siya. Tapos, yeah, I think yung ito okay na, walang problema. Ayan. Ito yung Ayan. That's it. Okay, so that's it for my review of this Flame 4. So if you want to try it, so ayan. So good.